So, activity 5, um, keyframe and skeletal animation, blending and interpolation. So, yun. So, yun, sa keyframe and skeletal animation. Um, sa keyframe at skeletal animation, ang keyframe animation ay isang technique kung saan nag-set tayo ng important poses o keyframe sa iba't ibang puntos ng timeline. Ang mga intermediate frames sa pagitan ng keyframes at automatic kinakalculate para makabuo ng smooth na transition. So, sa keyframe animation ng isang walking cycle, mag-set tayo ng keyframes para sa bawat critical position ng character habang naglalakad. O, ang super na ang bahala mag-compute ng movement sa pagitan ng keyframes. So, yun. So, ang simpleng keyframe animation tulad ng bouncing ball ay madaling gawin habang ang complex movements tulad ng character dancing ay nangangailangan ng mas maraming keyframes para makabuo ng realistic motion. So sa skeletal animation naman ay gumagamit ng bones o joints na naka-attach sa mesh ng character. So yung bawat bone ng character ay nagko-control ng specific na bahagi ng mesh at sa pag-manipulate ng mga bones ay makabuo tayo ng mga iba't ibang poses at movements. So skeletal animation, uh, animating ang proseso ng paglalagay ng bones sa character ay tinatawag na rigging. So rigging, R-I-G-G-I-N-G. Sa rigging, naglalagay tayo ng skeleton sa loob ng mesh character at ina-assign ng bawat bone specific vertices mesh. Kapag nakarig na ang character, pwede na tayo mag-animate ng paggalaw ng mga bones. So yun. So, ang skeletal animation na ginagamit sa video games at films ay kom kombinasyon ng keyframe at skeletal animation para makabuo ng dynamic and movements. So, dynamic na movements. So, blending and interpolation. Ang blending ay isang technique na ginagamit para pagsamahin ng iba't ibang animation. Halimbawa, pwede tayo mag-blend ng walking animation at weaving animation para makabuo ng character na naglakad habang umaaway. Ganun. So, sa blending naman, mahalaga ang smooth transition sa pagitan ng animation. Ang interpolation naman ay ang proseso ng pag-compute ng intermediate frames sa pagitan ng keyframes. May iba't ibang types ng interpolation tulad ng linear, cubic, at Bezier interpolation. So yun, ang linear interpolation ay simple at mabilis pero minsan nagresulta ng stiff movements. Sa cubic interpolation naman ay mas smooth at nagbibigay ng mas natural motion habang sa Bezier interpolation ay nagbibigay ng control sa curvature ng animation. So sa paggamit ng blending at interpolation, pwede tayong makabuo ng realistic at fluid animation na hindi magmumukhang robotic o stiff. Limbawa sa isang fighting scene or fighting game, pwede tayong mag-blend ng iba't ibang attack animation para makabuo ng seamless combat consequence. So yun, so ang tawag paggamit ng blending at interpolation ay mahalaga sa pag-create ng realistic at dynamic animation sa game at films. Yun. Sa key, so ang keyframe and skeletal animation at blending and interpolation ay mahalaga sa pag-animate sa 3D o character objects. Sa pamamagitan ng technique na yun, pwede makabuo ng complex realistic animation.